Ayon nga sa karamihan, tsaka mo lang ganap na makakamtan ang pagmamahal at pagpapahalaga sa iyo ng iba, lalo na ng mga taong inaasahan at hinihingan mo ng mga bagay na ito kapag ikaw mismo ay alam kung paanong gawin ito para sa sarili mo. Paano mo nga ba mamahalin ang sarili mo kung ang sinasabi ng paligid mo ay salungat sa iyong ninanais? What's up guys? Tunghayan natin ang buhay ni Angela sa kwentong ito. Si Angela ay isang napakabait, masunurin, mapagkumbaba at higit sa lahat ay matalino. Pero sa kabila ng lahat ng ito, siya ay lumaki ng puno ng panalait mula sa mga taong kanyang nakakasalamuha, lalo na sa kanyang paaralan. At kahit maging sa kanyang mga nakatatandang kapatid na pareho ring babae, napakayaman ng pamilya ni Angela. Isa siya sa 3 mga anak ng kanilang mga magulang at lahat sila ay puro babae. Siya naman ang bunso sa kanilang 3. Ang kanyang 2 ate ay sadya nga namang napakaganda at halos magkamukha na para bang isang manika. Dahil taglay nga ng mga ito ang kagandahan na ninanais ng karamihan. Kung kaya naman, ganoon na lamang siguro ang paghalintulad at pagkumpara ng mga tao sa kanya at sa kanyang mga ate. Si Angela nga kasi, kung tawagin ng iba ay pangit, mataba, makakapal at sabog ang mga kilay. Matigyawat nga rin ang kanyang muka, nakabrace ang kanyang mga ngipin, makapal na kulot at mahaba ang kanyang buhok na ayaw nga niyang ipaputol. At dahil sa malabo na rin ang kanyang paningin, ay nakasuot din siya palagi ng salamin. Sa kanyang itsurang ito, ay naging ganun na lamang din ang impresyon sa kanya ng mga tao. Dahil maliban sa hindi siya nag-aayos ng kanyang sarili, ay hindi rin talagang matigilan ni Angela na kumain ng kumain. Kahit pa sinasabi ng kanyang mami na pwede naman daw siyang tulungan ito na magkaroon ng personal trainer para siya ay pumayat. Ngunit sa tuwing pinag-uusapan nga nila ito, ay nauuwi lamang ito sa isang pagtatalo. Mami, ayoko po talaga ng ganun. I just want to be me. This is who I am na po. At kung gustuin ko naman ng isang bagay, gagawin ko naman po yun ng buong pagkukusa where I will be capable of doing wholeheartedly, na magbubunga rin ng maganda for sure. But your suggesting is, parang pati kayo, naalibad-bara na rin sa akin. Tama po ba? Pati po sa paningin nyo, pangit ako. Parang pati kayo, nilalait ako. Sampit ni Angela sa kanyang mami na animoy may pagtatampo at malungkot na isipin na pati ang kanyang mami ay parang hindi na rin siya gusto. Of course not, anak. Mommy won't ever hate you, nor think you are unlikable. I love you, and I like you just the way you are. Ang sa akin lang baby, ayoko nang nahihirapan ka na mag-excel when you're outside. Kasi sabihin mo man o hindi, alam ko na binubuli ka nila. Tsaka ayoko lang din na someday, dahil sa unhealthy habits mo, maapektuhan din pati yung health mo. Kaya sana anak, maintindihan mo si mami. I am just really concerned for you baby. Malambing na sagot at pagpapaliwanag naman ni Madam Betty sa kanyang bunso. Oo nga anak, tama ang mami mo. Ayaw lang naman namin na mayroong nangaaway sa'yo Kasi wala naman kami palagi sa tabi mo para ipagtanggol ka. And nahalata naman namin that you are not in good terms with your ates. Yet, but I know, somehow, kaya lang din sila ganoon sa'yo. Kasi para i-push ka to do better for yourself. But then, mahal na mahal ka namin at tanggap pa namin. Kaya sana Angela, mag-diet ka na ha?
Para naman may kasama si daddy na mag-gym. Ayaw mo ba nun? Madadagdagan ng mga banding natin? Huwag kang maglala. Akong bahala sa'yo. Pagsingit naman ni Don Emilio sa usapan nilang mag-ina at sabay hinarot ang bunsong anak. Kung tutuusin, bilang bunsong anak, inapaksweet nga talaga sa kanya ng kanyang mami at daddy. Daddy naman eh, yan ka na naman. Stop it! Nakikiliti ako! Sambit niya habang kinikiliti siya ng kanyang daddy. Dad, Ma'am, I can promise you anything yet. But I will give you assurance na once I'm done with the stress I'm getting right now sa ACADS, ipupush ko na rin po ang sarili ko. Just wait for me to do it voluntary, okay? Trust me lang po. Kayang-kaya ko po ito. Dagdag pa nga niya at sinang-ayunan naman yun ng mga magulang niya. Sabay niyakap siya ng mahigpit. Sa kabila ng mga taong nangungutya sa kanya, masaya pa rin naman si Angela na nandyan ang kanyang mami at daddy na suportado siya sa paraang makakatulong sa kanya para itaas ang tiwala at kumpiyansa sa kanyang sarili. I look definitely fine naman ha. What else do I have to change ba para sa sarili ko? Bakit kasi ibang beauty standards ng mga tao? Tsaka maganda naman, biglang naputol ang pagsasalita ni Angela habang kausap ang kanyang sarili sa tabi ng kanilang swimming pool noong biglang dumating ang isa sa kanyang mga ate. Maganda ka? Talaga ba? Seryoso ka ba, Angela? Mapangasar na sambit nito kay Angela. Ate naman, ikaw na naman no? Kukutiyain mo na naman ako no? Kota na nga ako sa school sa pangungutya. Ay ate, huwag mo nang dagdagan pa. Ako na nga lang nagsasabi sa sarili ko na maganda ako eh. Tapos pati ikaw, ipapamukha mo pa sa akin na pangit ako. Grabe ka na ate. Kapatid ba talaga kita? Kung ituring nyo kasi ako, paano mang hindi nyo ako kapatid? Sunod-sunod ang sambit ni Angela na ikinagulat naman ng kanyang ate. Ngayon pa lang kasi niya narinig ang bunsong kapatid niya na ganoon magsalita. Batid ni Meredith na may bigat sa loob na dala-dala ng kanyang kapatid. At marahil nga, inapuno na rin ito sa mga masasamang salita na natatanggap niya mula sa labas at maging sa loob ng bahay nila kung saan nga ay silang mga ate pa niya ang pasimuno. Alam mo bunso, ikaw lang din naman ang gumagawa niyan sa sarili mo eh. Why not try taking care of yourself? Huwag kang pa-victim mindset palagi. Kasi desisyon mo lang din ang nagdadala sa iyo sa mga sitwasyong kinalalagyan mo. Hindi kami para mambuli lang sa iyo ng ate badet mo. Ayaw ko lang naming i-spoil or konsintihin para i-baby pa yung mga maling pamamaraan mo. Kahit naman kasi ayusan o tulungan ka pa namin. Kung ikaw nga sa sarili mo, walang interes na gawin yun ng tuloy-tuloy, bali wala lang din. Kaya ikaw talaga yan. Ikaw lang talaga ang makakapagpabago ng sarili mo. Huwag mong pangatawanan yung ganyang mentalidad. Hanggat maaari sana bunso, lumabas ka rin sa comfort zone mo. Sa totoo nga lang bunso, sa itsura mong yan, parang ako pa ang nahihirapan sa iyong huminga eh. Magbago ka na Angela at tutulungan ka naming lahat. Maotoridad na pagsisermon pa nga ni Meredith sa kanyang bunsong kapatid at saka umahon sa pool. Minabuti na nga lamang din ito na umalis bago pa man siya tuluyang mainis at baka kung ano pa ang kanyang masabi. Kay talinong naturingan, napakahina namang dumiskarte para sa sarili niya para magbago. Tapos kapag nabuli naman, manlulugmok, iiyak-iyak, pa-victim pa. Naku, nakakainis talaga yung si Bunso. Napaka-arte. Pabulong na sabi pa nga nito habang naglalakad papaalis ng pool. Nabagya namang narinig ni Angela.
Kinagabihan, habang gumagawa ng narrative report para sa eskwelahan itong si Angela, bigla naman siya nakaramdam ng paggulo ng kanyang tiyan. Dala na rin ang nakasanayan ng kanyang katawan ang ganoong routine. Kung kahit ganoon na lamang din ang gutom niya sa tuwing sasapit ang mga oras na palagi siyang kumakain. Bagamat nais na rin naman ni Angela na baguhin ang ganoong gawain, pero sadyang hirap talaga siyang tanggalin ang nakasanayan niya. Lalo pa at sa tuwing malungkot siya o nape-pressure siya, ay pagkain lamang talaga ang kanya naging stress reliever. Kapag kumakain nga talaga si Angela, ay para bang wala na rin siyang pakialam sa kanyang paligid. Kinabukasan, habang papasok si Angela sa kanyang klase, muli na naman siya nakarinig ng mga tawanan sa mga estudyanteng dadaanan niya sa hallway. Grabe no? Paano pa kaya niya nakakayanan na bitbitin ang sarili niya sa laki niyang yan? Habang tumatagal, palaki pa siya ng palaki. Batangka din kasi siya. Tapos sobrang taba pa. Kababaeng tao. Hindi malaman ng itsura. Bulungan ng mga kapwa estudyante niya na parang sadya pang ipinaririnig sa kanya. Pero patuloy lamang siya sa paglalakad at nagkukunwari na lamang na hindi niya ito naririnig. Uy, good morning Tabachoy. Angela pala. Ano nga palang ulam mo kagabi? Mapangasar na bati sa kanya ng isa sa kanyang mga kaklase na sinabayan naman ng tawanan ng iba pang nasa loob ng classroom. Ngumiti na nga lamang si Angela sa mga ito at saka tahimik na naupo sa silya nang biglang, "Teka, ano ba to?" Pagtatakang tanong niya na parang may kung anong tubig at malagkit siyang naupuan. "Oh my gosh, Angela! Tumae ka ba? Ew! Pati ba naman dito sa classroom, magkakadad ka? Ang lakas-lakas mo kasing lumamon eh. Kaya pati dito, nadudumi ka. Kadiri ka naman." Maarting sabi ng isa niyang kaklaseng babae. Nagtataka ka pa, bes. Tsura nga niya, ang dugit-dugit na. Mukha ng squatter. Pati ba naman ugali, squatter din? Dagdag pa ng isa sa mga ito. Hindi na lamang umimik si Angela. Kahit naman alam niya na hindi totoo ang sinasabi nila na dumi niya yun. Alam niyang natunaw na chocolate lamang yun dahil alam niya ang amoy nito. Alam niya ring sinadya lang talaga ng mga ito na gawin yun sa kanya para sadyang ipahiya siya. Sa mga oras na yun, ay gusto na lamang umiyak ni Angela. Ganoon pa man, pilit pa nga rin niyang inaayos ang kanyang sarili, maging ang kanyang emosyon at isipan niya kung paano niya tutugunan ang sitwasyong ito at ang mga taong alam niyang may pakana ng lahat ng yun. Tumayo na lamang siya at pinunasan ito ng tissue. Mabuti na lamang din ay mayroon siyang PE uniform na iniwan sa kanyang locker. Kaya nagpaalam na nga lamang muna siya sa kanilang profesor na magpapalit. Ang profesor naman nila na yun, nakilala ang pamilya niya at mataas ang tingin sa mga ito, ay nakaramdam ng habag sa kanya at pagkaimot sa may gawa nito. Alam kasi nito na madalas talaga siyang mabuli ng kanyang mga kaklase. Gustuhin man niyang pagalitan ang mga gumagawa nito kay Angela, pilit na sinasabi ni Angela na hayaan na lamang ang mga ito dahil ayaw niya na isipin ng iba na sip-sip siya o kaya naman kakaibiganin lamang siya ng dahil sa background ng pamilya niya at kaugnayan nila sa paaralang pinapasukan nila. Hanggat maaari din kasi talagang itinatago ni Angela ang kanyang totoong pagkatao. Okay lang po ako, ma'am. Nakaligtaan ko lang po kasi na may naiwan yata ako o nalaglag na chocolate bar sa upuan ko. Kaya ito po, naupuan ko po nang hindi sinasadya. Ayos lang po ako. Pagdadahilan na lamang niya para pagtakpan ang tunay na may sala.
At hindi na nga lumaki pa ang issue na ito. Taliwas nga sa iniisip ni Angela ay mayroon nga na mas nagalit pa sa kanya. At ito ay si Monica, ang isa sa kanyang mga kaklase na totoong gumawa noon sa kanya. Sinundan pa nga siya nito sa locker nila at doon ay kinumpronta siya. Hoy baboy, bida-bida ka talaga no? Pero gusto mo, hero type ka pa rin? Para magpasalamat ako na pinagtanggol o pinagtakpan mo ako? Siguradong sinabi mo lang yun kay ma'am para maging mabait ka sa paningin ng iba. Kahit kailan ka talaga, epal ka. Kung hindi dahil sa grades mo, hindi ka na matatanggapin dito Mukha kang squatter. Bagay na bagay sa pagmumukha mo na araw-araw nakakairita. Hindi ka ba pwedeng umalis na lang dito sa school? And just go wherever piggery you belong. Nakakabuisit. Yung presensya mo pa lang mismo na hindi mo iwasang makita dahil sa laki mong yan. Wisit ka kahit kailan. Pabulaw na sambit ni Monica sa kanya na halatang inis na. Di lumabas din ang totoo, Monica. Naiinis ka sa akin kasi naiinggit ka? Bakit? Dahil ako ang top palagi sa klase natin? Kasi hindi mo ako maubutan o mapantayan? Well, to let you know, pinaghihirapan ko kasing pag-aralan ang mga naabot ko. Kaya sana, imbis na pangungutya ang ginagawa mo sa akin, why not try to invest your time and energy para mas mag-aral rather than wasting your time to bullying someone na itinuturing mo na parang kakompetensya mo. At wala ka na dun kung mataba ako. Dahil unang-una sa lahat, hindi rin naman ikaw ang nagpapakain sa akin, di ba? Matapang na sagot ni Angela noong tila ay hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili. Well, siguro, immune ka na sa dumi. Kaya kahit kumain ka pa ng kumain ng maduming pagkain, yan ang resulta. Taba at kadumihan sa pagmumukha mo. Why don't you just get lost, you ugly pig? Galit na sagot nito, sabay taas ng kilay. Napakataray mo talaga, Monica. Gusto mo bang iipit kita ng tabako dyan sa pader ng manahimik ka na? Pagbibirong banta ni Angela. Mukha namang tumalab ito dahil hindi na nga bumuwelta pang muli si Monica at umalis sabay irap sa kanya. Takot ka rin naman pala Pulong ni Angela sa kanyang sarili. Habang nasa kantin at kumakain ng kanyang snacks, hindi may iwas ni Angela na maisip ang mga sinabi sa kanya kanina ni Monica. Hindi niya kasi lubos sa kalain nang dahil sa bagay na yun pala, gayagan noon na lamang din ang galit nito sa kanya. Gayong hindi rin naman siya sinasadya na malamangan ito sa klase nila. Dahil sadyang nag-aaral lang naman talaga siya ng mabuti. Habang siya ay kumakain, sa kabilang lames naman ay nandoon si Monica at ang grupo nito na ang pinag-uusapan ay walang iba kung hindi si Angela. Tila ba ay nag-iisip ng paraan ng mga ito kung paano makakaganti sa dalaga sa ginawa niyang pag-apak sa pride ni Monica. Buwisi talaga ng baboy yan. Ang kapal-kapal ng muka. May araw din talaga sa akin yan. Maghintay ka lang. Isusuka mo rin yung mga kinain mo. Sambit ni Monica habang nakatingin kay Angela at nanilisik ang kanyang mga mata. Habang isa-isa naman nagsisialisan ang mga estudyante sa kantin pabalik ng classroom, biglang sinunggaban naman ni Monica ang pagkakataon na ito. Umalis kasi sandali si Angela para bumili ng tubig. Habang nabili siya ng tubig, wala siyang kaalam-alam na nilagyan ng Monica ng gamot pampasakit ng tiyan ang kanyang pagkain. Maya-maya pa ay umalis na nga rin sila para nga hindi malata ang masamang motibo
na ginawa nila kay Angela. Sa klase, habang abala ang lahat sa pagsagot sa pagsusulit na ibinigay sa kanila, ay hindi mapakali itong si Monica na naghihintay na sumakit ang tiyan ni Angela. Maya-maya pa, nagtaas ng kamay si Angela. Inisip naman ni Monica na baka tumalab na ang gamot na inilagay niya sa pagkain ni Angela at magpapaalam na nga si Angela para magbanyo. Pero nadismaya lamang siya noong makita nagpasa lang pala si Angela ng papel niya dahil tapos na nga ito sa pagsusulit. Buwisit, nagawa pa rin yung matapos ng exam. Bakit kaya ganun? Bulong pa nito. Lumipas ang isang oras pero wala pa rin masama nangyayari kay Angela. Kaya naman nagtataka na nga si Monica kung nakain nga ba talaga ni Angela ang gamot na inilagay niya sa pagkain nito. For sure naman, kinain niya yun. Siya pa, timawa nga yan. Lahat talaga kakainin niya. Bulong pa nito sa sarili niya. Lingid sa kaalaman ni Monica, ay hindi na pala nagawa pang kainin ni Angela ang pagkain niya kanina dahil biglang tumunog ang bell. Sa halip na ituloy pa niya ang pagkain kanina, dumiretso na lamang siya sa classroom. Kaya naman nakaligtas ang dalaga sa gagawin sanang trahedya ni Monica. Noong matapos na nga ang lahat sa kanilang exam, ay nagsimula na nga rin silang mag-check ng kanilang mga papel. Katulad ng kanilang inaasahan, si Angela na naman ang nakakuha ng perfect score. Samantalang si Monica naman ay nakakuha lamang ng 5 tama sa kanyang sagot. Bagay na ikinagulat nga rin ng kanyang mga kaklase dahil kahit pumapangalawa lamang ito palagi kay Angela, hindi naman ito nakakakuha ng sobrang babang score, kung saan ay ngayon pa lamang talaga ito nangyari sa kanya. Marahil, masyado siya naging abala sa pag-aabang na mayroong masamang mangyayari kay Angela. Kung kaya siya naman ang binalikan ng kanyang maling ginawa sa ibang paraan. At katulad nga ng inaasahan, ay inis na naman ito kay Angela na walang kaalam-alam sa kanya palang ginawa. Pero sa huli, siya lang din naman ang napahamak. Pag-uwi ni Angela, ay bumungad sa kanya ang kanyang ate Badet at nakarating na pala sa kanila ang ginawang pumubuli na naman ng kanyang mga kaklase sa kanya patungkol nga doon sa tsokolateng inilagay sa kanyang upuan. Angela, umamin ka nga. Pinagtiripan ka na naman ng mga kaklase mo, no? Galing ako sa school kanina dahil meron akong inasikaso at nakausap ko ang professor mo. Totoo ba? Huwag ka na magsinungaling, ha? Huwag mo nang pagtakpan ang ginagawa ng mga kaklase mo. Seryosong tanong nito sa kanya. Oo ate. Wala naman pong bago doon eh. Bakit naman ganyan ka mag-react? Di ba nga, pati kayo ni Ate Meredith, binubuli lang din naman ako. Kaya normal lang yun sa akin. Sanay na ako. Matamlay niyang sagot. Aba, ito talagang batang to, oh. Inis na sambit ni Meredith at akmang susugurin ng bunso nilang kapatid. Pinigilan lamang ito ni Bernadette. Angela, yan ba talaga ang tingin mo sa amin? Inaaway ka lang namin? Don't you think it's only because napapagod na kami na pagsabihan ka? Sa tingin mo ba, hindi kami nasasaktan sa tuwing na pag-aalaman namin na kinakawawa ka lang sa sarili nating school? I get it that you're nice, that you're humble, para wag ipaalam sa kanila na anak ka lang naman ng may-ari ng pinapasukan nilang school. Bakit ba kasi napakabait mo? Bakit hinahayaan mo lang sila na gawin yan sa'yo? Galit na sabi ng kanyang ate Bernadette sa kanya. Aray naman ate, ang sakit na namang sinasabi mo.
Pero hindi ba pwedeng ayoko na lang dagdagan yung sakit sa ulo nila mami at daddy? Kung pati yung maliit na bagay na yan na kaya ko namang i-handle, magiging isipin pa nila. Tsaka kaya ko naman po ito ate. Hinayaan ko na lang sila. Maniwala kayo. Sanay na talaga ako. Kaya baliwala na lang talaga sa akin to. Sambit pa niya. Talaga ba Angela? Sure ka? Sure ka na okay ka lang? Sure ka na maliit na bagay lang? O baliwala lang yun sa'yo? If for I know. Kaya kayong tumataba lalo. Dahil sa pagkain mo na lang, idinadaan ng lahat. Nagiging stress reliever mo na yung pagkain mo. Buti sana kung healthy yung mga kinakain mo. Eh hindi naman. Pero alam mo Angela, bahala ka. Nakakapagod ka na eh. Kaya sige, bahala ka sa buhay mo. Magpataba ka lang na magpataba kung yan talaga ang gusto mo. Basta, sinabihan ka na namin. Tinulungan ka na namin. Pero ikaw, ayaw mo talagang tulungan ng sarili mo. Inis na sabi ng kanyang ate Bernadette. Sabay alis na sinabay naman ng pag-irap ng kanyang ate Meredith. Hindi maitatanggi na labis nga rin nasaktan si Angela sa mga sinabi ng kanyang ate Bernadette. Bagamat alam niyang totoo ang sinasabi ng mga ito at naiintindihan din naman niya kung bakit. Pero pakiramdam niya, lalo lamang din nawawala ang kanyang confidence sa ganoong paraan nila na pagsasabi sa kanya. Pakiramdam niya tuloy, literal, na naging pabigat lamang siya sa kanyang pamilya. Dala na nga rin ng mga nangyari sa kanya sa buong maghapon sa paaralan. Hindi na nga niya napigilan na mapaiyak na lamang habang paulit-ulit na naririnig ang mga masasakit na salita na parang naririnig niya ang mga boses nila. Kinabukas naman, tila ba naninibago si Angela sa naging kilos sa kanya ni Lester. Si Lester ay isa sa kanyang mga klaseng lalaki na minsan ay nakikitawa din sa tuwing na pagtitripan siya ng grupo ni na Monica. Bigla na lamang kasi siyang ipinagtanggol nito noong muli naman siyang buweltahan ni Monica sa pisikal niyang anyo. You know what? You look worse than her, Monica. To be honest ha? Oo, lamang ka sa ganda at pangangatawan. But do you think your attitude makes you any prettier than you think you are? Kasi lately, napansin ko, parang iba na yung ginagawa mong pambubuli kay Angela. Parang nanadya ka na ha. May personal issue ka ba? Is it because di mo lang siya malamangan? Yun ba ang mga dahilan kung bakit palagi mainit ang ulo mo kay Angela? O sa madaling salita, inggit ka lang sa kanya? Galit at sarkastikong tanong ng lalaki kay Monica. At hindi na nga hinintay pa nito na makasagot ito. Umalis na nga rin siya kaagad. Natulala na nga lamang ang lahat sa naging komportasyon na ginawa ni Lester na isa nga rin sa mga staff students sa kanilang klase. At alam nga ng lahat na crush nga rin ni Monica si Lester. Naiwan nga nakatulala si Monica dahil sa pagkabigla sa mga sinabi at ginawa ni Lester sa kanya. Samantala, si Angela din naman ay nagulat sa nangyari. Natulala din siya at napaisip kung ano nga ba nakain ni Lester at bigla nga siya nitong ipinagtanggol. Gayong dati-rati naman ay isa nga rin ito sa mga nakikitawa sa tuwing napapahiya siya sa maraming tao. Noong nasa kantin naman siya, habang kumakain mag-isa si Angela, biglang lumapit sa kanya si Lester. Dala ang tray nito ng pagkain. Can I join you? Tanong nito sa dalaga. Sige. Mautal-utal na sagot ni Angela. Tungkol nga pala kanina. Salamat nga pala Lester ha.
Di ko man sure kung bakit mo ginawa yun. Pero na-appreciate ko kasi yun. Yun din kasi ang unang pagkakataon na mayroon nagtanggol sa akin ng ganun. At saka, lalong hindi ko inaasahan na ikaw pa pala ang gagawa noon sa akin. Kasi, biglang naputol ang sasabihin sana ni Angela. Kasi Kasi dati, isa rin ako sa mga namubuli sa'yo? Tanong ni Lester. Hindi naman totally nabully. Pero isa ka sa mga tumatawa. Kaya para sa akin, parang ganun na nga rin. Sagot naman ni Angela na medyo natatawa pa nga siya. Uy, grabe siya. Di naman no. Wala lang talaga akong pakialam noon. At nakikitawa na lang din ako. Pero never naman ako nang bully sa'yo, di ba? It's just that, di ko na matik yung mga ginagawa sa'yo ni Monica. Sumusobra na rin kasi siya. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya yun din ang ayaw na ayaw ko eh. Paliwanag ni Lester. Hayaan mo na lang. Ako nga, pinapabayaan ko na lang din eh. Sa kanya rin naman ang balik nung mga ginagawa niyang yun. Basta ako, I mind my own business. Sambit pa ni Angela. Nagkwentuhan lamang si Lester at Angela sa buong oras ng kanilang break time habang kumakain. Masaya naman silang dalawa at tila ba hindi ramdam ang pagkailang sa isa't isa kahit na iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nagkausap sila. Hanggang sa pagbalik nga sa kanilang classroom, ay magkasama pa nga rin ang dalawa na animoy close agad sa isa't isa. Hindi tuloy may iwasang mabigla ng kanilang mga kaklase noong makita ang biglang pagkakaibigan na mayroon sa dalawa na nagsimula lang naman noong ipagtanggol ni Lester si Angela kay Monica. Doon na nga rin nagsimula ang pagiging magkaibigan ni Lester at Angela. Noong una ay duda pa nga siya sa kabutihang ipinapakita sa kanya ng lalaki. Lalo pa at buhat nga noon ay natigil na nga rin si Monica sa pamubuli nito sa kanya na kung dati-rati lang naman ay halos gawin na nga nitong kabuhayan ang pagtripan at pag-initan siya. Ganoon naman na pagtanto din naman ni Angela na kaya nga siya tinigilan ni Monica ay takot nga ito na manismayang muli sa kanya si Lester at tuloy na nga itong ma-turn off sa kanya. Lalo na at gustong-gusto nga ni Monica si Lester. Sa ganoong kaisipan din ay nakumbinsi rin ni Angela ang kanyang sarili na mabuti ang intensyon sa kanya ni Lester at naging kampante na nga siya. At higit sa lahat ay masaya dahil sa wakas ay mayroon ng kahit iisa man lang na naniniwala sa kanya. Pinapakinggan siya at taong masasabing kakampi niya maliban sa kanyang mami at daddy. Nagpatuloy lang naman at nagtagal ang pagiging magkaibigan ni Lester at Angela na ngayon 3 buwan na nga silang magkaibigan. Sa loob nga ng mga panahong yun, hindi may tatanggi na unti-unti na rin palang nahulog ang loob ni Angela sa kaibigang si Lester. Kung titingnan nga, ay hindi talaga maiwasang isipin ng iba na mayroon talagang espesyal na namamagitan sa dalawa. Dahil sa labis na pagiging malapit ng mga ito at mga kilos din mismo ni Lester na sadya naman nakakapagtakang isipin kung sadyang kaibigan lamang talaga ang mayroon sa kanila. Isang araw, ay naging abala nga ang lahat para sa nalalapit na prom night sa kanilang paaralan. Matapos nga ang isang buwan na sport fest nila kung saan ay wala nga klase ang lahat at tanging mga sports at games lamang din ang mga kaganapan sa buong buwan na yun. At dahil nga wala namang interes si Angela sa kahit anong sports, mas minaigi na lamang din niya na sumali na lamang sa mga contest kung saan galing at talino ang kanyang maaaring ipamalas. Isa nga si Angela sa mga kalahok
sa pagpe-painting at ang napili niyang obrang iguhit ay ang larawan ni Lester. Noong matapos na nga silang lahat, ay isa-isa nang tinawag ang mga pangalan ng mga kalahok upang ipakita at ipaliwanag ang kanilang mga gawa. Noong si Angela na ang magsasalita, ay buong suporta naman itong kinuhanan ng video ni Lester na hindi inaasahang siya pala ang nasa pinta nito. Naantig at napaluha si Lester sa mga sinabi ni Angela habang ipinapaliwanag kung bakit siya nga ang iginuhit ng dalaga. Ang larawan pong ito ay si Lester. Si Lester po kasi, para po sa akin, isa po siyang hero. Iniligtas po niya ako. Hindi ko po muna masabi kung bakit. Pero marami po akong pagkakautang sa kanya. Dahil sa kanya, naibalik ko na po ang confidence ko. Kahit po ganito ang itsura ko. Siya po ang isa sa mga unang tao na tumanggap sa akin, maliban sa pamilya ko. Basta, napakabait po ni Lester. Ipinagmamalaki ko po siya. Paliwanag ni Angela habang ipinapakita sa lahat ang iginuhit niya na mukha ni Lester. Habang pinapakinggan ito, ay mayroon ngang bigat sa puso ni Lester. Dahil sa totoo lamang, malapit na nga niyang masaktan si Angela matapos niyang gawin ng isang bagay na akala niya noong una ay wala lamang sa kanya. Pero dahil sa paglipas ng panahong magkasama sila palagi, ay napamahal na nga rin sa kanya ang dalaga. Kung kahit mahirap na para sa kanya, na kinakailangan niya pa rin gawin ang napagkasunduan nila ni Monica. Sa ginanap nga na contest ay nanalo itong si Angela at nasungkit nga niya ang unang posisyon. Habang kinukuha ang mga premyo, ay hinahanap ng kanyang mga mata si Lester mula sa mga tao na nanonood. Pero hindi nga ito mahagilap ng kanyang paningin. Sorry Monica, pero nakokonsensya na ako. Ayokong saktan si Angela. Sambit ni Lester. Lester, gagawin mo ang gusto ko sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mong ilandad ko sa lahat ng video na pandaraya mo noong exam, simple lang naman ang kailangan mong gawin eh. Saktan mo si Angela para mabaliw siya at tumayos na rin siya dito. Ang dali-dali lang nun. Lalo na ngayon, sinasabi mo na gusto at mahal ka na rin niya, di ba? Basta Lester, wala kang ibang dapat gawin kung hindi saktan si Angela. Galit na sabi ni Monica. Pero sa usapang ito, hindi nga ito sinasadyang madinig ni Angela noong mapadpad nga siya sa likod ng stage kakahanap kay Lester. Lester? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses na sambit ni Angela. Angela! Naputol ang tawag ni Lester noong bigla nang alam siya sampalin ni Angela at saka tumakbo papalayo. Wow! Kita mo nga naman oh. Hindi na pala kailangang practicein pa. Mas masarap pala pag fresh sa mata at live on the spot ang mga ganap. Ang galing! Nakakatuwa! Sarkastikong saad ni Monica habang pumapalakpak. Grabe Monica, ang sama-sama talaga ng ugali mo. Ano, masaya ka na? Galit na sabi ni Lester. Oo naman, masaya-masaya ako. Ikaw ba? Hindi ka ba masaya? Ligtas ka na. And now, we can be happy. Like you've always wanted us to be. Pwedeng tayong maging masaya. Sampit ni Monica sa nakakabaliw na tono. Wala na akong pakialam ngayon. Kahit sabihin mo pa sa lahat na nandaya ako sa exam. Sa tingin mo ba, gugustuhin pa kita sa ugali mong yan?
Alam mo, wala kang katulad. Grabe ang sagad ng kasamaan mo. Sana makatulog ka pa ng mahimbing. Dahil ako, hindi ko kayang gawin ang mga ginawa mo. Grabe ka talaga. Galit na sabi ni Lester, sabay umalis. Umuwi si Angela na parang basang sisiw at umiiyak. Eksakto rin naman na nandoon ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mami at daddy na hinihintay nga rin siya para sabay-sabay nga silang pumunta sa bahay ng kanyang lola para mag-dinner. Nadurog ang puso ng kanyang mga magulang noong malaman ang nangyari sa kanilang bunso. At ang kanyang mga ate naman na madalas nga rin siya pagsabihan ng mga masasakit na salita ay galit na galit din noong malaman yun. At gusto nga nilang patalsikin sa kanilang paaralan ang mga may gawa nito sa kanilang kapatid. Pero pinigilan lamang sila ng kanilang mga magulang. Isang buwan nga ring mahigit na hindi nagpapakita si Angela sa kanilang paaralan. Kahit mayroong mga pagkakataon na kinakailangan nga siya doon. Dahil isa nga siya sa mga ilalaban sa ibang lugar para sa larangan ng sining. Pero dahil sa sila nga ang may-ari ng eskwelahan, naging maluwag lamang sa kanya ang mahabang panahon na kinakailangan na muna niyang lumiban sa mga kaganapan sa paaralan. Little sis, how are you doing there? How's the training? Ano, natapos mo na ba ang mga sessions mo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ate Bernadette sa bunsong kapatid na sa kasalukuyan ay kasama ng mami at daddy nila sa ibang bansa. At doon, ginagawa nga nila ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Yes ate, and I will not open my cam until I am completely okay na. Surprise na lang dyan when I got home. Sagot ni Angela. Nagtungo nga kasi si Angela sa ibang bansa kasama ang kanyang mga magulang para gawin na nga ang pagbabagong gusto ni Angela sa kanyang sarili. Ay naku bunso, lalaki lang pala ang makakapag-push sa'yo para sundin mo na kami sa wakas eh. Kung alam ko lang, edi sana pala ako na ang nag-utos sa mokong na yun para saktan ka, para mas maaga kang nagising sa katotohanan na kailangan mo rin talagang tulungan ang sarili mo. Pagsabat naman ng kanyang ate Meredith. Meredith, enough na nga. Baka mamaya niyan, mudod pa yan. At madown pa siya sa mga sinasabi mo eh. Pagsaway naman ni Bernadette sa kanilang kapatid. Don't worry ate, I'm fine with it. At naiintindihan ko kayo na out of love ang mga pamubuli niyo sa akin. And now, I am also thankful for that. Sabi nga ni Angela at sabay-sabay nga sila nagtawanan. Makalipas nga ang isang linggo. Sa wakas, ay nakauwi na nga rin si Angela pabalik ng Pilipinas. At kinabukasan nga ay araw na rin na kanilang pinakahihintay. Wow! Oh my gulay! Nasaan ang baboy kong kapatid? Nasaan na siya? Diba? Baboy dati ang kapatid ko. Mapang-asar na sabi ni Meredith noong hindi nga siya makapaniwala sa malaking pagbabago ng bunso niyang kapatid. See? Tingnan mo. Kayang-kaya mo naman eh. You just have to want it. Welcome home, my love. Dagdag naman ni Bernadette. Sabay hinalikan at niyakap ang kanilang bunsong kapatid. Sumapit na nga ang gabi na pinakahihintay ng lahat at nagsimula na ang programa sa pagpapakilala ng host of the night sa mga taong bumubuo ng kanilang paaralan. Isa-isang tinawag si Meredith, si Bernadette, si Don Emilio at ang madam of the CLT's group. Sila ang mga nagdalaking tao sa likod ng matatag at kilalang universidad. Maya-maya pa nga rin, ipinakilala na nga rin ni Madam Betty ang kanilang bunsong anak na siyang marahil
ay magmamana ng buong paaralan na yun. It's been a pleasure to see all such beauty here tonight. And now, I am pleased to introduce to you the beloved princess of our family, the future CEO of CLT, who is also currently one of the treasured students of our school. My beloved bunso, Angela C. Malakas na palakpakan ang sumulubong kay Angela at lahat ng mga nakakilala sa kanya, lalo na si Monique at Lester, ay talagang gulat na gulat noong makita ang napakalaking pagbabago kay Angela. Hindi nga sila makapaniwala na ganito na ang kanyang itsura ngayon. Thank you everyone. I'm happy to finally be back with my feet still on the ground and a firm foundation. Sa totoo lang, ginawa ko po ang lahat para itago ang identity ko. I strive hard to work for my performance based on my capabilities and not because of my connection in this school. But I guess life teaches us to become more brave and better version of ourselves. And one thing I have learned, kaya lang natin magmahal ng buo at maging ganap na buo para sa iba kapag nakita na natin ang ating sariling halaga at natutunang mahalin at tanggapin ang sarili natin nang higit pa sa dinidikta ng iba. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap nyo. Let's enjoy the night. Ganun na lamang ang pagkatulala nila Monica dahil hindi talaga nila lubos sa kalain na kaya pa palang magbago ni Angela kung sadyang mag-aayos lamang ito ng kanyang sarili. At higit sa lahat ay hindi niya lubos sa kalain na ito pa pala ang tagapagmana ng paaralan dahil akala niya noon ay sampid lamang ito sa kanilang eskwelahan dahil sa scholarship. Samantala, si Lester naman ay labis na nagsisi sa kanyang mga nagawa. Gayunpaman, napatawad na nga siya ni Angela, subalit ito ay hanggang doon na lamang. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Angela. Sa kwentong ito ay pinapaalam, bago natin hingiin sa iba ang pagmamahal na nais nating makamtan, higit sa lahat ay dapat muna natin itong matutunan at ibigay sa ating sarili. Katulad ni Angela, nabuhat noong makita na niya ang kanyang halaga, hindi na kailanman nanghingi ng pagmamahal o atensyon sa iba, sapagkat ang isang taong buo na, kailanman, hindi na nga kailangan pa ng iba upang punan ang ibang bagay sa kanyang buhay. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.